Konsehan, number 6 sa balota, ating ihalal. Sa ating pong ugnay ng programa at sa lahat po ng mga barangay officials ng Coralaw po, kagalang-galang Mauro Bravante, kagalang-galang June Soynosa ng Pangil, kagalang-galang Richie Garcia ng San Roque, at kagalang-galang Eugene Arciliana po ng Panglan, at sa lahat po ng kababayan ko dito sa Kanlurang Bayan. Magandang gabi po sa inyong lahat at magandang gabi rin po sa naaabot ng aking tinig. Ako po, si Rexford Ariola Banawa, handang magserbisyo po para paundarin ang ating turismo at pamilihang bayan. Pero, bakit nga ba tayo kumandidato pa? Nasa munisipyo na po tayo. Marami po pa kasing mga programa akong naiwan sa tourism at idadagdag ko pa po ito doon sa ating pamilihang bayan. Mga kababayan ko, bakit ang bayan nga natin, ang mga ibang tourism destinations ay hindi po napupuntahan ng mga turista? At bakit ang ating pamilihang bayan, kakaunti po ang namimiling mga taga-Mahayhay? Yan po ang hamon na susolusyonan ni Rexford Ariola Banawa. Isusulong po natin kung tayo po ay mahahalal bilang lingkod bayan, ang Banawa Program. Ito ay isang konkreto na plano upang paundarin ang turismo at pamilihang bayan dito sa bayan ng Mahayhay. Ang letter B po ay ang bagong infrastruktura. Ipapanukala po natin na ayusin po ang ating pamilihang bayan at ito ay kailangan na rin pong dagdagan. Pangalawa po, kailangan ayusin ang lahat ng mga tourism destinations dito sa ating bayan. Nang sa ganon, maingganyo pa po ang ating mga turista at ang ating mamimili na pumunta sa ating pamilihang bayan. At ang letter A naman po ay ang aksyon sa turismo. Ito ay isang konkretong plano na ipopromote po natin ang ating bayan ng Mahayhay sa pamamagitan po ng mga tourism circuit. Ito ay isang estratehiya para maipromote ang ating bayan ng Mahayhay. Gayon din sa ibang bansa. Dahil nakita po ni Rexford Ariola Banawa, ang ating mga tourism arrivals, more on locals lamang po. Wala po tayong mga bisitang banyaga. Next po natin dito ay magpapanukala rin po tayo at isusulong natin na maitayo po ang Mahayhay Mini Museum. Ito po ay located sa Barangay San Miguel. Ito ay magtatampok ng ating pagkakakilanlan, ng ating mayamang history, ng magagandang mga tanawin, ng ating mga heritage. Nang sa ganon, itong mga kabataang nasa harapan ko, alam nila kung ano ang history ng ating bayan, ano ang ating pagkakakilanlan. Dahil sa aking tantiya, hindi alam ng karamihan sa inyo kung ano ang history ng ating bayan. Dahil ito ay napakahalaga upang pangalagaan kung ano ang ating pagkakakilanlan. Pangalawa, isusulong po rin natin na magkaroon ng aklat ang ating bayan. Nang sa ganon, maituro sa mga Mahayhayenyo at sa mga turista kung ano ang ating pagkakakilanlan at kung ano pa ang may pagmamalaki ng ating bayan ng Mahayhay. Tulad ng mga pagkain. Ang tawag dito sa atin ay ang mga pamanang pagkain. Ito ay naitampok na ni Rexford Banawa sa unang hirit sa pagdiriwang ng ating Anilinang Festival. At dito, isusulong po rin natin kung tayo ay mahahalal na paunlarin pa at tapusin at paaprubahan sa inyo ang ating tourism code. Ang tourism code, ito yung magsisilbing Biblia ng ating pagkapatakbo ng ating turismo dito sa bayan ng Mahayhay. Dahil kung ito ay hindi natin gagawin,
magsasanga-sanga at hindi magiging konkreto ang ating panunungkulan bilang isang konsihal. At ang letter N naman po ay ang negosyo sa kabuhayan. Susuportahan po natin ang mga maliliit na nagninegosyo. Ito yung mga sari-sari store, yung mga nag-iihaw. Yan ay ating kailangan suportahan. Bigyan ng dagdag kaalaman. Yung mga nagtitinda sa palengke, yung mga street vendors, kailangan po rin natin silang suportahan. Kailangan nakaangkla sila sa plano ng tourism. Sapagkat nakikita ni Rexford Banawa nang tayo ay nasa palengke, hindi umiikot sa bayan ng Mahayhay ang pera ng Mahayhay. Kunyari, ang isang tao nagtatrabaho dito sa Mahayhay, pinapasweldo ng isang taga-Mahayhay, pero ipinamimili nila ang kanilang mga pera sa kalapit bayan natin. So lumalabas po ang pera dito sa bayan ng Mahayhay. Hindi siya nagsisirculate dito sa atin. Pansinin ninyo ang buhay natin. Yun lang ang pera ninyo sa inyong mga bulsa. Yan ang isusulong ni Rexford Banawa na sana umikot lang dito sa ating bayan ng Mahayhay ang mga pera na nasa inyo po. At ang letter A naman po ay ang ayos at linis ng pamilihan. Kailangan maging maayos ang ating merkado. Nang sa ganon, ang lahat ng mga turista ay mamimili po dito sa ating bayan. Ang lahat ng bawat isang Mahayhayenyo mamimili po sa ating pamilihang bayan. Nang sa ganon, ang ating mga munting nagninegosyo na susuportahan. Dito po, ay ating isusulong na maaprubahan ang ating market code. Tulad kanina po, meron akong isang nakatok na bahay at meron kami hindi pagkakaintindihan. So dito ipinaliwanag ko sa kanya kung ano ang aking naging proseso, kung paano ko tatanggapin at kung paano ko isasaayos ang kanyang problema sa kanyang negosyo. At doon, nagkaintindihan kami at bago ko umalis sa kanilang tahanan, tiniyak po ni Rexford Banawa na naiintindihan niya kung paano magpalakad ng isang pamilihang bayan. Dahil nagdidesisyon si Rexford Banawa na hindi lang sa pansariling kapakanan at hindi lang sa isang tao ang nakikinabang. Dapat nagdidesisyon tayo ng lahat ng mga tao ay nakikinabang. Ika nga ni Rexford Banawa, di bali ng hindi ko maibigay sa iyo, magalit ka sa akin, pero ang matutuwa naman po ay ang libo-libo kong mga kababayan. Ganyan nagpatakbo si Rexford Banawa. At naaalala ko, sa aking panunungkulan bilang isang tourism officer at local youth development officer, si Rexford Banawa, isa sa mga binigyan ng parangal ng DILG, ito yung Department of Interior and Local Government. Ito yung seal of good local governance. Alam po ng mga kawali ng ating mga barangay kung ano po ang aking tinutukoy. Ito po yung pinakamataas na parangal. Ibig sabihin, nagpapatakbo ka ng isang opisina na naaayon sa konstitusyon at sa batas at sa bawat isang Mahayhayenyo. Ito po ang seal of good local governance. Dalawang opisina po ang pinagtakbo ni Rexford. Ito yung Local Youth Development Officer or Office. Ito, ang hawak ko naman dito ay yung mga SK, yung Sangguniang Kabataan. Dito, tinuruan natin kung paano maglingkod ang isang tunay na lingkod bayan. At during my term, medyo nahirapan tayo, ang ating mga SK, pero sila ay ating sinuportahan. Imagine that, 40 barangays, we have 400 SK officials that time. Kaya nga po, nalimutan po ni Banawa na magkaroon na ng boyfriend. Kasi po, sa 8 oras ko, kulang na kulang po yung 8 hours na ibinibigay ng gobyerno sa akin. Kaya minsan, alas 10 na po ako ng gabi nakakauwi. Kasi ako rin po ay isang personal selection board. Yung personal selection board po, ako po ang nag-a-assess sa mga aplikante sa munisipyo. Kaya sikat po ang lola nyo. Kasi sa akin po dadaan ang lahat ng mga application ng mga nare-regular sa munisipyo. Dito bine-verify po natin kung ano ang mga dokumento na isinasabit mo ng mga aplikante.
At dito, napatunayan ko bilang isang lingkod bayan na hindi ka patitinag sa kahit anong masamang gawi. At yan ang aking prinsipyo. Sa letter A naman po, o sa letter W naman po, ang wastong pamamahala. Sisikapin po ni Rexford Ariola Banawa na lahat ng mga plano ay may malinaw, konkreto, at mayroong mga pondo. Dahil naranasan po ni Rexford Banawa sa Tourism Office, kung matatandaan po ninyo, 12 days po ang ating festival. Ito ay isa pinakamatagal na festival o pinakamahabang festival po sa buong Laguna. Kung inyong mapapansin, ang ating mga kalapitbayan, 4 days lang, 5 days lang. Pero si Rexford Banawa, ginawa po yung 12 days. Naramdaman po sana ninyo kung paano natin ipinromote ang bayan ng Mahayhay. That time po, naging maganda ang pagpapatakbo ng tourism ng ating bayan. Kinilala at ipinapalabas po ang bayan ng Mahayhay sa Canada. Ito yung aking international appearance po nung ako ay nanunungkulan pa bilang isang tourism officer. Salamat po. At ang letter A po, asenso sa ekonomiya. Good evening po sa aking mga number 1 fan. Simula 2016 talagang ang sila ikasama ko na. Ang asenso sa ekonomiya, sisikapin po natin na ay naakitin natin ang lahat ng mamumuhunan na mamumuhunan po dito sa bayan ng Mahayhay. Nang sa gayon po, ang lahat ng ating mahayhayan nyo, ito ay isang napakalaking oportunidad po para magbukas po sa atin ng maraming trabaho. Iniisip po ni Rexford Banawa na ang pamilya natin na andito sa bayan ng Mahayhay, pero isa o dalawang miyembro ng pamilya na yan, nagtatrabaho sa ibang lugar. Naranasan ko na po yan noon. Kaya naman po, sana, kung meron mga mamumuhunan po dito sa atin, ito ay ating hihikayatin na dito na po magtayo ng mga negosyo dito sa bayan ng Mahayhay. Nang sa ganun po, hindi na aalis ang ating mga miyembro ng pamilya. At bibigyan po rin natin ng tulong ang ating mga mamumuhunan. Magsusulong po si Rexford Banawa ng mga ordinansa na po protekta po sa ating mga tourism investors. Dahil para hindi sila takot na magnegosyo dito sa bayan ng Mahayhay. Kaya naman, mga kababayan ko dito sa Kanlurang Bayan, hindi po natin kakayanin yan ng mag-isa. Hinihiling ko po sa inyo ang inyong mga suporta. At pagkatiwalaan po ninyo kami po bilang isang lingkod bayan. Lalong-lalong na po ang tatayong pangalawang punong bayan ng ating bayan ng Mahayhay. 3 taon po siya nanilbihan, o 3 termino po siyang nanilbihan bilang isang konsehal ng bayan. Hindi na mabilang ang mga ordinansa at mga batas na ibinigay na kanilang mga isinulong. At ngayon ay ating napapakinabangan. Kung kaya hinihiling ko po sa inyo na kami ay pagkatiwalaan. Lalong-lalo na ang tatayong ina ng sangguniang bayan. Mga kaibigan, palakpakan po natin. Kadalang-galang, Maria Tess Abris Mirano Melendez. At ang aking susunod na babanggitin ay isang ina na mahal ang kanyang mga anak. Ramdam na ramdam ko po yan. Dahil nung ako ay nasa tourism office, hindi po niya ako pinabayaan. Bagkos, sinasamahan pa niya ako sa Senado upang magpasa ng mga proposal at mga gagawin dito sa bayan ng Mahayhay. At ilan dyan ay amin nang napaaprobahan. Siya ay isang ina, mapagmahal sa kanyang mga anak, walang dili iba ang tatayong punong bayan ng Tinklado Melendez. Bilang Elita B. Clado. Magbayanihan na po tayo na iboto po ang Tinklado Melendez kasama ang aking mga 7 pang konsehales sa May 12, 2025 elections. Ang lahat ng ito po ay para sa inyo. Sinasabi ko po yan dahil naman po ako ay single sa buhay. Wala po akong mga balakid, wala pong mga anak.
So nakatutok po si Rex Banawa sa trabaho. Kahit mga 16 hours po. Tapos yung 8 hours po ay pahinga naman. Kayo po ay aking pagsisilbihan dito sa bayan ng Mahayhay bilang isang konsehal ng bayan. Number 6 po sa balota. Sama-sama po tayo sa pag-angat ng isang progresibong Mahayhay. Play high! Mahayhay! Rexford Ariela Banawa. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ayan, maraming salamat sa ating